is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Reaction lang, sir, na impeach na si Vicky Sara. Tinuluyan siya, sir. Expected ko na yun. I have been expecting that to happen. Bakit, sir? Bakit? Nakikita ko yung kanilang effort na talaga to impeach sa Bibi Sara. How will this affect, sir, kayo po as bilang tatayong senator judge at kayo po ay mangangampanya din, sir? Hindi bawas yung araw ng labas niya, sir, pag nagkataon. Kaya ngayon, ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, mangangampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. Sir, So, hindi kami makapagpangampanya. Senator, kahit paano kayo magiging impartial kung, di ba, friends kayo, malapit kayo sa mga Duterte, paano kayo tatayo as impeachment court? Judge. Alam naman natin that itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical by this time. Once magsuot na ako ng robe, pero hindi pa ako nakapasukat Pagawa daw kami ng tuga. Yung robe para judge talaga ang dating. Once suot ko na yan, I will have to maintain political neutrality. So, kasi ngayon ipagpapalagay na definitely hindi nyo i-convict si Bibi. Bahala na kayo dyan kung ano iniisip ninyo. Basta ako, I will maintain my political neutrality. Hintayin na lang nyo yung magiging buto ko pagdating sa butuhan. Tingin mo pwede mong ikatalo itong nangyayaring to dahil hindi ka makakalabas ng mga kampanya, sir? And you are, sir, nasa number 10 po kayo sa survey. Medyo alanganin, sir. Depende. Baka maawa yung mga butante. Kawawa naman si Bato, hindi nagkapangampanya. Tulungan lang natin ito. Ayun, naging nagja-judge si Bato doon sa impeachment court. Hindi nakaikot. Pero sir, may initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na mag-impeachment trial. May initial kayo mga pag-uusap? Well, most likely, kung matransmit sa amin yung articles of impeachment, adjourn na kami, kuha na kami bukas, no? Break na kami bukas. So, most likely, the earliest that we will tackle that sa plenary is after the election. Kasi hindi na kami bumalik, di ba? Hindi na kami bumalik. Pero sir, di ba pwede mag-impeachment trial kahit nakabakas ng Congress? Depende yan because we will be making our rules on impeachment. Pag-usapan namin yan. Titingnan natin. But base sa napag-usapan kanina, ay parang yun ang narinig ko na we can tackle that after the election. So yun parang consensus so far? Ha? Yan po yung sentiment so far after the elections na itakal itong impeachment? One of the possibilities. Most likely. Kasi pagsiwian na kami, starting bukas, di ba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang campaign sorties. Meron na kaming kuwan. Ha? Sino po yung nakausap niyo about that possibility? Kami mga kasamahan namin. Including SPG? Most likely, yun ang mangyari. Including SPG, sir? Tanungin mo naman siya mamaya. Bakang pagalitan pa mo. Informal na usapan, sir? Or nagkaroon ng formal meeting kayo o informal na discussion? Informal discussion. Kasi nga, paano nga, hindi pa inatakil sa plenary. Kung endorse nila yan sa amin ngayon, today, no, after the adjournment of this session,
O, paano matakil sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the house and medyo Ha? mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din ba yung possibility matakil nyo siya tonight? It depends. It depends. So yung informal It na depends. pag-uusap, sir, o May mga ganong idea, nagsipaglabasan nga. Paano nga natin yan itatakel na hindi pa na pasa sa plenaryo? O, anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami? So most likely, mag-reconvene ang 28th Congress after elections. So after elections pa naman, meron kaming 19 pa, 19th Congress after elections. He was one among the colleagues na nag-usap-usap lang, gano'n. At isang option yung June na lang itakil, sir. Isang possibility. Isang possibility. Isang possibility. Kaya nga, kung hindi nga mabasa sa ma-take up sa plenary, anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Pero sir, ano yung sentiment ng majority ng mga senador after the election? Ano yung sentiment ng majority? Imbitahin nyo sila isa-isa. Tanungin nyo sila. Kaya mahirap na kung mapagalitan tayo na magsasalita ako in their behalf. Pero sir, ano sa tingin niyo yung chances ng impeachment ni VP Sara dito sa Senate? May chance ba talaga na ma-convict siya? Convict. Malaki ba yung chance? Magbilang kayo. So, 24 kami, di ba? Yes, sir. Bilangin nyo. 23. 23. O, magbilang-bilang kayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang niya, sir, ilan? Ha? So, bilang niyo po. Wala pa akong bilang dahil mahirap nga, apolitical nga. Alam mo, yung mga kasamahan ko ayaw rin magsabi ng kanilang stand dahil nga mahirap na ma-preempt yung kanilang decision, di ba? Hindi ko pa nga nabasa yung articles of impeachment, hindi pa nakapresent yung prosecution, hindi pa natin in other words, hindi pa na-try. So, trial muna bago decision. Okay. Alangan naman, decision kaagad, wala pang trial. Okay. Sir, you Diba? think may kumpas ng Malacanang? Kumpas? Yung impeachment? May signal ba from Marcos? Representative Sandro Marcos is one of congressmen who endorsed one. Unang pumirma ay si Congressman Sandro. I don't know. Mas maganda silang tanongin mo. Dahil nga, Sandro Marcos is a congressman. O kasama yan sa trabaho niya. Pero anak siya ng presidente. Di ba? Kung ano yung stand ng presidente regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding sa kanya dahil may sarili man din siya decision as a member of the House of Representatives. Sir, you mentioned kahit na alam namin na friends kayo with the Dutertes, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo. Depende lang sa lalabas. I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, my decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial kung how the prosecution present their case. Titingnan natin. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Oliver Bernabe, lagot kayo kay Vice Sara kapag lumusot yan sa pagkapangulo, kaya galingan nyo na. Pahayag naman ni Ari Ate Pamela, kaya bulok pa rin ang Pilipinas dahil sa mga ganitong politiko. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ruben Abastilas, another cover-up sa BICAM para malihis ang katiwalian. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.